Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ko sa pangalang David. At nais ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento ni Lolo Esteban. Nangyari ito sa kanya noong binata pa lamang siya. Sa pagkakatanda niya, ay mga nasa bandang dekada 70. Nang maganap itong kwento sa Bicol. Noong mga panahong ito ay may matalik na kaibigan si Lolo na parang kapatid na rin niya kung ituring. Simula bata hanggang sa nagbinata nga sila, ay kasama na nga niya yung kaibigan niyang tawagin nating Benito. Halos magkasama nga sila sa lahat ng mga bagay na kanilang pinagdadaanan. Kaya labis nga yung lungkot ni Lolo nang magpaalam sa kanya si Benito, dahil lilipat yung pamilya nito sa ibang probinsya. Wala namang magawa si Lolo noon kung hindi yung hayaan yung kanyang kaibigan. Nangako naman ito na balang araw nga ay dadalawin ito si Benito sa bagong probinsya na kanilang lilipatan. Sinabi rin naman sa kanya ng kanyang kaibigan kung saang probinsya nga sila lilipat. Nang makalis na nga yung pamilya nila Benito sa baryo nila Lolo, madalas namang nasa bahay lang siya dahil wala na rin siyang nakakasamang gumala. Halos ilang buwan din noon bago natanggap ni Lolo na hindi na nga niya makakasama araw-araw si Benito. Sa paglipas rin ng mga taon, walang naging balita si Lolo tungkol sa kanyang kaibigan. Ang tanging alam lamang niya noon ay yung probinsyang nilipatan ng pamilya nito. Isang pagkakataon dahil sa kagustuhan ni Lolo na makita at kamustahin yung kalagayan ng kanyang kaibigan, ay nagpasya nga siyang magpaalam sa kanyang mga magulang na pupuntahan niya si Benito. Nabahala naman yung kanyang mga magulang dahil alam nilang may kalayuan yung lugar na yon. Tinanong pa nga siya ng kanyang ama kung sigurado daw ba siya sa kanyang plano. Kaya napatango naman si Lolo. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na baka maligaw nga siya roon. Pero umiling lang si Lolo at nagwika na susubukan niyang magtanong-tanong para matunton niya yung bahay nila Benito. Wala namang nagawa yung mga magulang ni Lolo noon kung hindi yung payagan siya sa kanyang gusto. Pinalalahanan lamang siya ng mga ito na mag-iingat sa kanyang pupuntahan. Nangako naman si Lolo na iingatan yung kanyang sarili. Nung araw nga aalis na si Lolo para bumiyahe patungo sa probinsya nila Benito. Mahigpit siyang binilinan ng kanyang ama na mag-iingat dahil baka merong mga aswang doon gaya nga ng mga naririnig niyang balita sa lugar na yon. Ayon pa nga sa mga ito, kapag mga liblib raw na probinsya ay hindi imposible na meron talagang mga ganong nilalang. Hindi na rin lingid sa kaalaman nila yung tungkol sa mga yon. Dagdag pa nga ng mga magulang niya, dayo lang doon si Lolo, kaya baka pagdiskitahan siya doon. Umalis na nga siya noon sa kanilang bahay at nakipagsapalaran. Sa tansya ni Lolo, inaabot din ng humigit kumulang 7 oras yung kanyang naging pagbiyahe noon, bago narating yung probinsya nila Benito. Kahit papano naman ay meron naman siyang alam sa pangalan ng bayan sa probinsyang yon, kung saan nga lumipat yung kanyang kaibigan. At katunayan, parang naalala rin nga niya yung mismong baryo kung saan nga lumipat yung mga ito. Pero hindi lang nga siya ganun kasigurado. Kaagad siyang nagtanong-tanong noon sa mga tao roon kung saan nga siya pwedeng makasakay patungo sa naturang baryong kanyang naaalala. Nako, dayo ka ba rito? Kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy roon. Mapapahama ka lang. Wika pa raw ng isang lalaking kanyang napagtanungan. Nagtaka naman siya kung bakit, pero nang tanungin nga niya yung lalaki, hindi naman daw ito tumugon at nagmadali nang iniwan siya. Ipinagsawalang bahala lamang ni Lolo yung tungkol doon. At naghanap na nga siya ng ibang mapagtatanungan. Mabuti na lamang at may isang matandang babae siyang napagtanungan noon. Itinuro naman ito yung paradahan ng tricycle patungo doon sa baryong kanyang nais puntahan. Nagpasalamat na lang si Lolo sa matanda at nagpaalam na rin. Tinungo na nga niya yung paradahan ng tricycle at saktong may naabutan siyang papalis na rin. Sumabay na lang din siya roon at nagsimula na rin siyang bumiyahe papunta sa baryo nila Benito. May kalayuan rin yun sa bayan. Kaya medyo matagal rin yung naging biyahe. Tapos ay bumaba na nga si Lolo roon dahil ayon nga sa driver na kanyang nasakyan, hanggang doon na lang din naghatid ng mga pasahero na umuuwi sa baryong yon, yung kanilang ruta. Napailing na lang din si Lolo at wala nang nagawa. Nilakad na lamang niya yung daan at nagmamasid-masid kung may makita nga siyang kabahayan. Dahil isa lang naman yung daan ang nakikita niya roon, naglakad nga siya diretso.
Panay pa yung pagpalingalinga ni Lolo na parang tinitignan kung may makabahayan, pero bigo siyang makahanap. Nagpasya nga siyang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa nakalayo na nga siya sa pinagbabaan sa kanya. Sa hindi naman kalayuan ay meron na nga siyang natanaw na makabahayan, kaya nabuhayan nga siya ng pag-asa noon. Agad siyang naglakad papunta roon, at nang nakalapit na nga siya sa mga kabahayan, para raw nagsisi si Lolo kung bakit pa nga siya nagpunta roon. May mga tao naman daw, pero kakaiba nga yung naging pagtitig ng mga ito sa kanya. Kinutuban ng hindi maganda si Lolo, kaya dali-dali siyang umalis doon. Kinakabahan na raw siya noon dahil naisip niyang baka naligaw na nga talaga siya. Sumagi pa nga sa kanyang isipan yung sinabi ng kanyang mga magulang tungkol sa mga kakaibang nilalang, kaya't nabahala siya para sa kanyang sarili. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad, kahit hindi niya alam kung saan nga ba siya papunta at nakakaabot. Ganoon na lang yung tuwa niya nang sa unahan sa madadaanan niya ay may ilang bahay pang nakatirik. Hindi na nga siya nag-aksepa ng panahon noon at kaagad na lumapit para magtanong. Dahil walang tao sa labas ng mga kabahayan, sinubukan nga ni Lolo na magtawag ng mga nakatira sa mga bahay na yon. Ilang ulit daw siyang nagtawag noon hanggang sa may biglang lumabas na isang matandang lalaki. Nagulat nga yung lalaki nang makita niya si Lolo. Siguro ay alam kaagad nito na dayo nga sa lugar na yon yung lolo ko. Nilapitan naman ng matanda si Lolo at kinausap. Tinanong nga siya nito kung ano bang ginagawa niya sa baryong yon gayong delikado raw. Sinabi naman ni Lolo yung dahilan kung bakit nga ito naroroon. Napailing na lamang daw yung lalaki dahil sa sinabi ni Lolo. Alam mo bang delikado rito? Nakita ka na ba ng mga tao banda roon? Tanong pangaraw ng matanda, habang tinuturo kung saan nga kanina nanggaling si Lolo. Kaya't napatango naman daw si Lolo sa kanya. Nagwika rin siya na kakaiba nga yung mga titig sa kanya ng mga taong naroroon. Kaya kinabahan nga raw siya. Napasapu naman sa kanyang ulo yung matandang lalaki habang napapailing. Naku, delikado na naman ito. Bulalas pa raw ng matandang lalaking yon. Nagtaka nga si Lolo dahil doon, kaya't hindi nga niya napigilan yung kanyang sariling magtanong. At nagulat pa nga siya sa naging tugon ng matandang lalaki sa kanya. Alam mo, maraming mga aswang dito, iho. Mga aswang yung mga taong nadaanan mo kanina, alam mo ba? Naku, dahil nakita ka ng mga yon, paniguradong pagdidiskitahan ka ng mga yon. Lalo na dayo ka lang sa baryo. Wika pa raw ng matanda. Nakaramdam naman ng kakaibang takot si Lolo. Nakiusap naman siyang sabihin sa kanya kung nasaan nga yung bahay nila Benito. Kilala naman daw ng matandang lalaki yung pamilya nito. Kaya ganoon na lang yung tuwa ni Lolo nang malaman niya yon. Pero yung masaklap ay nabalitaan rin niya mula sa matanda na lumipat na rin daw pala sa kabilang baryo yung pamilya ng kanyang kaibigan. Natakot daw kasi yung mga ito sa baryong yon dahil maraming ang mga aswang. Muntikan pa nga raw na mabiktima noon yung pamilya nila Benito. Nung mga panahong bagong lipat pa lang daw sila sa naturang baryo. Na yung bahay pala sana sa may tapat ng bahay ng matanda yung dating tinirhan nila Benito bago nga sila ulit lumipat sa kabilang baryo. Nakiusap naman si Lolo na samahan siya ng matanda ron. Pero tumanggi naman daw yung matanda at ayon pa rito, hindi na raw ligtas yung paligid nila lalo na at hapon na. At gagabihin rin siya sa kanyang daan pabalik kapag ginawa niya yon. Dagdag pang araw nito. Yun yung dahilan kaya nga ito tumanggi. Nangako na lamang yung matanda kay Lolo na kinabukasan na nga siya sasamahan papunta ron. Tumango lang daw si Lolo bilang tugon. At nanatili nga siya noon sa bahay ng matandang lalaking yon. Kampante naman si Lolo na hindi nga siya sasaktan ng matanda dahil hindi naman daw ito aswang. Kinagabihan naman noon. Dahil namamahay nga si Lolo ay hindi raw siya makatulog. Nagmumuni-muni lang daw siya habang nagmamatsyag din sa kanyang kapaligiran. Iba daw kasi yung naging kutob niya ng mga sandaling yon. At dahil nakakarinig nga siya ng mga kaluskos sa labas ng bahay ng matandang lalaki kaya't hindi nga siya mapakali. Ganon nga yung sitwasyon nang makarinig siya ng mga pagyabag na papalapit sa bahay ng matanda. Napasilip din siya dahil nagtaka nga siya kung ano man yung pwede niyang makita sa labas ng bahay. At hindi nga nagkamali noon si Lolo sa kanyang kutob.
Dahil sa kanyang pagsilip, sakto namang natanaw ni Lolo ang isang nilalang na mabilis na gumagalaw papalapit sa bahay ng matandang lalaki. Hindi man gaanong maaninag ni Lolo yung kabuang anyo nito, pero alam niyang baka ito na nga yung aswang. Base na rin sa nagbabaga nitong mga mata. Ganon nga yung estado ni Lolo nang pumasok yung matandang lalaki sa kanyang kwarto. May dala nga itong baril at buntot ng pagi. Kaya agarang kinabahan si Lolo. May kutob na rin siyang alam na nga ng matanda na merong aswang sa labas ng kanyang bahay. Lumapit siya kay Lolo at saka pabulong na nagwika. Hindi lamang isa yung nasa labas ng bahay. Marami sila. Wika pa raw ng matanda. Muling sumilip si Lolo sa may labas ng bahay at nanlaki nga yung mga mata nito nang makitang nagsilabasan pa nga yung sinasabi ng matanda na hindi lamang iisa. Medyo maliwanag naman daw yung buwan on, kaya nakikita rin niya kahit papano yung mga anyo nun, lalo na nga yung bahagya namang nahawi yung ulap na nakatakip sa liwanag ng buwan. Sabi pa nga niya, may nagbabagang mga mata ito. Makikintab rin daw yung maitim na mga balat at napupuno sila ng balahibo. At kahit medyo hindi pa ganun kalapit, kitang-kita raw sa mga ito na meron silang mga pangil. Katakot-takot rin daw yung itsura ng mga ito. Nagsiangila naman yung mga nilalang, kaya pinanindigan ng balahibo si Lolo. Nagalit naman yung matandang lalaki dahil alam niyang hindi tatantanan ng mga ito si Lolo. At dahil doon ay may naisip raw na paraan yung matanda. Mabilis daw siyang lumabas, dala nga yung kanyang baril at buntot ng pagi. Dahil nagtaka nga si Lolo kung ano nga bang gagawin nito, ay nakasilip lang din daw siya sa may bintana. Nung nasa labas ng araw yung matandang lalaki, magkakasunod daw siyang inangilan ng mga aswang na naroon. Pero hindi naman daw siya sinugod ng mga ito. Parang nagdadalawang isip rin daw yung mga nilalang nalapitan yung matanda. Lalo at meron nga itong mga armas. Bakas din sa mga mata ng mga ito yung takot ng iwas-iwas nga ng matanda, yung kanyang buntot ng pagi. Umalis na kayo rito. Kung ayaw niyong masaktan at mamatay, ibalaton niyo na sa akin yung binatang to. Bisita ko ito, kaya wag niyong pakialaman. Mga kababaryo ko lang din kayo, alam ko. Sige na, alis na. Wika pa raw ng matanda noon. Patuloy niyang iwinawas-iwas yung kanyang hawak na buntot ng pagi at nagsimula na rin daw siyang maglakad papalapit sa mga nilalang. Kaya't napatras naman daw yung mga aswang noon at paulit-ulit na sinasabi ng matanda na umalis na nga yung mga ito. Katunayan ay nakiusap pa raw ito. Nalubayan na nga sila at ibalato na lang sa kanya si Lolo. Pero nung makita niyang parang ayaw nga talaga siyang pagbigyan ng mga nilalang na yon, medyo nagalit na raw yung matanda at walang pagdadalawang isip niyang pinaputok yung kanyang baril. At dahil doon, nagsipulasan daw yung mga nilalang. Doon na nga raw nagtakbuhan papalayo yung mga ito. Marahil ay natakot nga sila sa ginawa ng matanda dahil alam nilang seryoso nga ito. Nung magsitakbuhan na raw yung mga nilalang, doon na nga rin daw bumalik sa loob ng bahay yung matanda. Kinausap naman daw niya si Lolo na wag nang mag-alala. Katunayan ay kilala rin daw niya malamang yung mga yon. At mukhang nakinig naman daw sa kanyang pakiusap. Lalo at mabait naman daw na tao yung matandang lalaking ito. At patuloy pa rin nakikisama kahit alam na nga niya na hindi ordinaryo yung ibang mga nilalang sa kanilang baryo. Kinausap daw niya si Lolo noon na wag nang mag-alala dahil hindi na babalik yung mga nilalang na yon. Sigurado yung matandang lalaki kaya kahit papano ay nakampante naman daw si Lolo. At sinubukan na nga rin nilang magpahinga na muna. Nang sumapit nga yung kinaumagahan, nagpasya na nga yung matandang lalaki na ihatid si Lolo doon sa baryo kung saan nga nakatira sila Benito. Medyo may kalayuan din daw yung kanilang nilakad noon bago nga makarating doon. At nang makita naman ni Lolo si Benito, dahil na rin sa pagtatanong-tanong nila, ay labis nga raw yung tuwang kanyang naramdaman. Dahil kilala nila yung matandang naghatid kay Lolo, nagpasalamat nga sila rito. Grabe din yung pasalamat ni Lolo sa matanda at nagpaalam rin daw naman ito pagkatapos nga ng ilan pang sandali. Kaya tinayaan na lang din nila. Ikwinento naman niya yung kanyang naging karanasan sa kanyang kaibigan. At doon nga ay napag-alaman ni Lolo na hindi pala basta-basta yung matandang lalaking yon.
Kilala raw pala itong dating antingero sa naturang baryo. Kaya't napagtanto nga ni Lolo kung bakit takot nga yung aswang sa matanda. Dahil baka meron din pala siyang mga suot na pangontra na hindi lang niya napansin. Sinulit na lang din ni Lolo noon yung bakasyon niya kina Benito. 3 araw lang daw dapat yung balak niyang manatili doon, pero nagtagal rin daw siya ng mga 1 linggo dahil na rin sa pakiusap ni Benito at ng pamilya nito na talaga namang malapit pa rin sa kanya. At doon na nga rin daw siya tinuruan nila Benito ng mas magandang ruta at mas ligtas kung sakaling bumalik ito. At pagkatapos nga raw na nakailang balik pa si Lolo sa lugar ng kanyang kaibigan. Nakailang bisita rin daw sila Benito sa lugar nila Lolo. Pero siyempre, hindi malilimutan ni Lolo yung lahat ng kanyang mga naranasan bago yon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.